Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RID, Riding in Tandem, RID. With me, RM, at sa episode na to, subukan natin itong BYD Seagull uphill. Kaya, tingnan natin, tara na! Sabi nila, no, all things that go up will go down. Pero sa episode natin ngayon, no, bababa muna tayo bago umakyat. Nasa unahan na natin ngayon yung rotonda ng Tagaytay. At titingnan muna natin yung experience natin downhill, kung kamusta ba yung regenerative braking nito, okay ba, malakas ba, madadagdagan ba yung battery natin. Tapos syempre, pag paahon naman, titingnan natin kung kaya nga bang umahon nito sa medyo matarik na kalsada. So pupunta nga tayo ngayon sa Ligaya Drive. Bababa muna tayo at aakyat. At habang pababa tayo, no, ikwento ko lang sa inyo yung experience ko dito sa BYD Seagull. 82% yung battery natin. Titingnan natin kung madadagdagan ba yung battery. Ginamit ko to, no, from General Trias Cavite papunta sa Quezon City, tapos may dinaanan pa ako sa BGC, tapos pumunta pa ako ng GMA Cavite, tapos umuwi sa bahay. Ang natira pa sa akin 47%. So sobra pa yon, as in napakalayo ng 300 kilometers, no. Ang hirap ubusin nun kasi yung lakad ko na yun, halos maghapon na rin ako nagdadrive nun sa traffic. So very good yung 300 kilometers talaga. Habang pababa tayo, no, so nakikita ako dito sa gauge natin. So sa mga hindi nakakaalam, no, pag electric vehicles kasi, yung tachometer, instead na tachometer, kilowatt hour rating yung nakalabas dito. Ngayon, negative yung lumalabas, or minsan hindi negative. Whole number ba tawag doon, word? Basta hindi negative, positive number. Tayo nahalata na yung mga mahina sa math. Hindi ko rin alam yan. Hindi din daw niya alam. So basta ganun, basta pag hindi negative, positive yon. So ito kasi yung regenerative braking, no. So hindi ako tumatapak sa gas, binibitawan ko lang siya, bumabagal tayo, tapos naging negative 7, negative 8, kanina umabot pa ng negative 13. Ang ibig sabihin, no, nagcha-charge nga yung sasakyan. Hindi lang pala habang bumibitaw ako, no. Actually, pag namemreno rin pala ako, umaangat din siya lalo. Pero syempre, kagaya nito, no, hindi naman lahat kasi ng kalsada pababa. So meron ding diretso, medyo may aahon ka ng konti. So gagamit pa rin talaga tayo ng kuryente. Pero at least, 'di ba, malaman natin kung ano madadagdagan yung 82% natin. Edward, tandaan mo kasi makakalimutan ko 'yon. Habang nagda-drive din tayo sa twisties, no, napapansin ko dito sa Seagull, kahit medyo mabagal ka, malakas yung body roll niya. Pero ang kapalit kasi no, napaka-komportableng ride. So para sa akin kasi, para sa city car na kagaya nito, approve yun. Kasi hindi mo naman talaga to pangangarera, hindi ka naman magka-canyon carving dito sa ganitong klaseng sasakyan. Pero kaya pa rin naman kahit papano, kasi nga dahil electric vehicle to at yung baterya nito nandun sa ilalim ng sasakyan, ibig sabihin yung center of gravity ng sasakyan mas mababa. Ibig sabihin nun, hindi ka naman tatao basta-basta kasi mababa yung center of gravity. Uy, good news mga katandem. So ang video natin is 6 minutes, no? Ayan. Ngayon ang video natin 6 minutes. So sabihin mo ng mga 4 minutes pa lang tayong pababa. Kanina nagsimula tayo ng 82. Tama? Hindi na rin natandaan ni Edward. 82. Anyway, ngayon, so ilang minutes na tayong umaandar, no? 82 pa rin. Hindi tayo nababawasan. Ngayon, kasi may motor sa unahan natin, so nakasunod lang ako sa kanya. Bibitaw ako ng gas, tapos mag-gas ng konti. Yan, negative 2. 0. O yan, negative 4. Galing, cha-charge tayo. Pero para sa akin, no, naisip ko lang kasi kung makababa tayo doon na 82% pa rin to, napakaganda na nun. Ibig sabihin, di ba, parang hindi tayo gumamit ng baterya habang pababa tayo ng bundok. Pero kung mag-charge, mas maganda. Tungkol naman sa mga sa mga accessories nito na nandito kasi habang ginagamit, syempre mas nakakalikot namin, no. Nakakatuwa talaga yung placement ng wireless charging kasi alam mo yun, pag nasa phone, yung phone ko nasa bulsa ko, tapos biglang ilalapag ko na lang dito sa gitna, tapos ngayon nag-wireless charging siya. Sobrang convenient. Ang ganda pa ng posisyon kasi siya, yung medyo nakatilt na ganyan. Kaya kung pag tumingin ka, makikita mo agad yung nakasulat. Okay na okay din sa akin kasi wireless din yung Apple CarPlay tsaka Android Auto. Kaya kahit nandyan yung phone mo, gumagana na yung Android Auto tsaka Apple CarPlay. So far, no, medyo malayo pa kasi itong pababa na to. Update ko na lang kayo mamaya pag paahon na kami. See you later.
Nakababa na tayo mga katandem ng Talisay, no? Kakain lang muna kami ni Edward dyan sa tabi. Pero ang kinaganda, 84% ngayon yung battery natin. So, ibig sabihin, nung pababa tayo, naka-charge pa tayo ng 2%. Plus, yung aircon na ginamit natin habang umaandar tayo, nalibre pa tayo. O, di ba? So, kita-kits na lang ulit tayo mamaya pag paakyat na kami. Paakyat na tayo mga katandem ngayon ng Ligaya Drive or Talisay, no? So, titingnan natin kung maligaya pa rin ang sigal pag-ahon natin. Bali ang nakasakay sa sasakyan natin, si Edward tsaka ako. So, dalawa lang kami. Plus, mga equipment namin, camera nasa likod. So, ready? Let's go! Ang baterya natin ngayon ay 82%. Ang mileage natin, 235 kilometers. Siyempre, sasabihin ko na sa inyo. So, balik tayong 82%, no? Yung kinarga natin, nung pababa tayo, ginamit na natin dito sa baba ng Talisay. Tapos ngayon paahon tayo, balik tayo ng 82%. Pero syempre, dahil nga pababa, nagcha-charge tayo, kabaligtaran naman ang mangyayari ngayon. Paahon tayo, talagang kukuha tayo ng mas maraming kuryente. So, titingnan naman natin kung ilan yung percent na magagastos natin. Pero so far, konting andar pa lang natin, naging 81% na. Naka-normal lang tayo. Ang aircon natin, sagad yung thermostat, pero yung fan speed ko 1 lang. Wala tayong sounds para mas maganda yung audio natin. Sa pagdadrive naman, normal mode. So easy lang yung tapa ko ngayon actually. Hindi ko pa siya pinipiga. Yung parang hindi ganun ka-elevated. So ngayon medyo nagiging elevated na siya. Ang konsumo natin, 24 kWh pagpaahon, 26 kWh pagpaahon. Pero kung napanood nyo na, meron kasi kaming isang video pa yung sinabi ko kung paano kayong makakatipid sa driving ng electric vehicle. So, panoorin nyo na lang yung video na yon. Pero ngayon kasi, ang sabi ko doon, 20 kilowatt pababa, matipid yung electric vehicle. Pero dito kasi ito, mas matindi yung ahon, nag 30 kWh, 27 kWh. Ngayon ito medyo matindi to. Tingnan natin. So, hindi ka naman binibirit, 26 kWh, 24, 26, 30, 32, 34, 35. Tapos balik 30 na siya, pababa na ulit kasi papantay na eh. So 35 kWh, actually not bad, no? Kasi ang maximum nito mga nasa 60 plus kWh yung kaya niyang power na isagad eh. Compared kasi sa ICE, pagpaahon dito ang ingay ng makina eh. Kasi kahit diesel eh, mararamdaman mo talaga yung makina dito, medyo nagagalit sila. Pero dito dahil nga electric vehicle, hayahay lang yung andar, walang ingay, tahimik, tsaka powerful. Malakas yung batak niya in normal mode, hindi pa ako nagsa-sport mode. Pero pipilitin ko ngayon na normal mode lang kasi parang iba kasi yung sport mode eh. So nagka 28, 27, ito medyo matinding ahon na naman to. Medyo matindi to, tignan natin. 31, 33, 35, hanggang 35 lang siya. Tapos bumababa na ulit, pababa, 26 na ulit ngayon. Nakakatuwa, no? Parang pinapatag niya yung bundok kasi nga hindi nahihirapan yung makina. O yan, 15 kilowatt. Ayan, hirap na yung owner, oh. Sige, sasabayan natin siya. Tingnan natin kasi syempre may buwelo. Ito, wala tayong buwelo. 23 kWh, ayan, oh. Hirap na hirap yung owner sa unahan natin. 21 kWh, 24 kWh. Pero ngayon medyo binabaon ko ng konti yung paa ko sa accelerator. Pero ang nagagastos ganun pa rin, 26, 28 kWh. Alam mo kasi, di ba, pagka mahina yung makina ng sasakyan mo, tapos paakyat ka ng bundok, kailangan talaga may buwelo eh. Pero dito kasi sa Sigal, no, ngayon nararamdaman ko, hindi mo kailangan ibuwelo. So gagawin natin dyan ito paahon, mas babagalan ko pa sa owner para tingnan natin kung kakayanin pa rin niyang umakyat. O yan, lumalayo na yung owner. So binabagalan ko lang, 13 kWh, ayan, 13, so ayan. 11 kWh, umabante pa rin naman tayo. Tinignan ko lang kung mabibitin tayo. So far hindi naman, ito mas matindi. Tingnan natin kung mabibitin tayo pag mabagal. Pag nabitin, paano? Ewan ko. Diba? Exciting. Mabagalan pa natin. So, andar natin ngayon. Pahon, 28. Pero kahit binabagalan ko, aware naman ako na walang sasakyan sa likod ko. Siyempre pagka may sasakyan sa likod, bibilisan ko na kasi baka mamaya kapusin naman sila. So yan, paahon tayo. 12 kilowatt. Wala akong buwelo. O yan, babagalan pa natin kasi may obstruction. Paahon. 13 kilowatt. Ayan, maahon naman siya. Ngayon titingnan ko lang din kung makakabirit siya. Isasagad ko. So 15 kilowatt. Ayan, lalakasan ko yung tapak. Ay,
nag-aano pa, nag-squeak pa yung gulong. Lakas. So, ibig sabihin lang nun, no, hindi ka kakapusin sa power, yung traction ang kakapusin ka. Pero ibig sabihin nun, kung gusto mo talaga ng mag-drive ng mabilis, pwede ka na magpalit ng mas magandang goma. Pumili ka ng mas makapal or yung mas mahal na goma. Pero depende na sa'yo. Kasi sa kondisyon naman ngayon, kayang-kaya naman yung umahon. Ito matindi to. Sabayin na natin yung owner para meron tayong konting buwelo. Para sure. So yun, 30 kWh lang. Pag may buwelo, mas konti yung bateryang nagagamit niya. Pero pag walang buwelo, yun, medyo, sabagay, mababa pa rin, pero basta kaya. At meron tayong special guest. Ito, oh, hello ka muna. Hi. Sa ano, nagvi-video kami ng ano, ng uphill sa Ligaya Drive. Oh, okay. Sino kasama mo? Edward. Oh, okay. Mag-hi ka sa mga nanonood. Hello. O si Elaine yun. Malayo pa pala kayo. Malayo pa. Sige. Ang galing talaga ng technology ngayon. Imaginein mo yung ganong power, no, yung torque. Sabagay, yun naman kasi yung advantage talaga ng electric vehicles, no? Mataas talaga yung torque niyan. Pero yun nga, pag uphill pala, mas magsha-shine sila kasi may kita mo talagang malakas kumatak. Update lang natin, medyo malapit na tayo sa tuktok. Kanina 82, ngayon 76%. Ito, medyo matindi to. Tingnan nyo yung itsura ng mga gilid. Medyo matindi to. Kayang-kaya talaga. Easy. So far, hindi tayo, hindi natin nagamit yung buong throttle. Kumbaga, makakakit ka na dito o kahit mga half throttle lang. Ganyan. Ngayon napapaisip ako, no? Kasi alam nyo naman, di ba? Meron din akong EV, pero mas maliit. Kaya sa susunod, abangan nyo, ha? Sa inyong mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe kayo para masundan nyo yung storya natin kung ano yung susunod. At kung nakasubscribe naman kayo, mag-like naman kayo. Ha? Thank you. Libre lang naman yan. Ang galing. Walang kahirap-hirap. Parang dire-diretso ka lang. Partida pa, wala talaga tayong buwelo kasi nga wala eh. Yung owner nauubos din yung buwelo. Ngayon mga tandem, no, wala na yung owner sa unahan natin. Eto na tayo. Try nating bakbakan ng konti uphill. Pero wala nga lang, easy pero ang tuli natin. Easy. Pero ngayon binabakbakan ko, umaabot na tayo ng 45 kilowatts. Siyempre, no, iba naman talaga yung kahit internal combustion, kahit diesel. Pagka talagang bira ka ng bira, mas malakas talaga sa gasolina or diesel yun. Wala kang magagawa. Ganon talaga yun. Pero alam mo yun, binabakbakan mo na sa gasolina, pero wala ka pa rin naririnig na ingay ng makina. Hindi ko pa ginamit yung sport mode, pero kayang-kaya. So eto na tayo sa dulo. Ayan na ulit yung Tagaytay Road. Yung dual passageway ridge road. Alam niyo yun? Basta yan. So nakita nyo na, no? Ang natirang battery sa atin 71% from 82%. Bale 11% yung nabawas natin. Not bad kasi talaga namang may konting hataw pa tayo. Binitin pa natin. So kayang-kaya. Pasado, approve. Pasado, approve ang Sigal sa uphill. Kaya. So abangan nyo na lang, ano kaya ang susunod na sasakyan na gagamitin natin uphill. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.